quote na ito ni Mae West ay simple, ngunit napakalalim ng kahulugan. Open quote, "You only live once, but if you do it right, once is enough." Close quote. Hindi natin kontrolado kung gaano tayo katagal mabubuhay. Walang sinuman na may kasiguraduhan kung ilan pang taon, buwan o kahit araw ang natitira sa atin. Ngunit ang isang bagay na nasa ating kontrol ay kung paano natin gagamitin ang buhay na ibinigay sa atin. Marami ang nagsasabing, "You only live once," o mas kilala sa acronym na YOLO. Madalas itong ginagamit bilang dahilan para gawin ang kahit anong gusto nila, gumastos ng sobra, gumawa ng padalus-dalos na desisyon o habulin ang panandaliang kasiyahan. Pero ang tunay na mensahe ng quote ni Mae West ay hindi tungkol sa pagiging pabaya. Ang tunay nitong sinasabi ay ito, hindi mahalaga kung isang beses ka lang mabubuhay. Ang mahalaga ay mabuhay ka ng tama. Ano ba ang ibig sabihin ng doing it right? Hindi ito nangangahulugang maging perpekto. Walang taong perpekto. Hindi rin ito nangangahulugang yumaman, sumikat o magkaroon ng napakaraming tagumpay. Dahil maraming mayaman ang malungkot, maraming sikat ang hindi mapayapa, at maraming matagumpay sa mata ng mundo ang pakiramdamdaman ay walang saysay ang kanilang buhay. Ang doing it right ay ang pamumuhay na may layunin. Gigising ka sa umaga na alam mong may dahilan kung bakit ka bumabangon. Hindi ka basta umiiral lamang. Hindi ka basta naghihintay na matapos ang isang araw. Nabubuhay ka ng may direksyon. Kapag mayroon kang layunin, kahit simpleng trabaho ay nagiging makahulugan. Kahit maliit na kabutihan ay nagiging malaking kontribusyon. Kahit ordinaryong araw ay nagiging espesyal. Isa pa sa ibig sabihin ng pamumuhay ng tama ay ang pagpapahalaga sa mga relasyon. Sa huli, hindi mo maalala kung ilang email ang ipinadala mo o ilang meeting ang dinaluhan mo. Ang maalala mo ay ang mga taong minahal mo, ang mga tawanan ninyo sa hapagkainan, ang yakap ng iyong anak, ang pag-aalaga ng iyong asawa, ang pakikipagkwentuhan sa isang kaibigan, ang simpleng sandaling kasama ang pamilya. Napakadaling maging abala sa paghahanap ng pera, promosyon o tagumpay, ngunit minsan nakakalimutan nating alagaan ang mga taong pinakamahalaga. Kapag dumating ang katapusan ng ating buhay, hindi natin sasabihin, "Sana mas marami pa akong oras sa opisina." Mas malamang na sabihin natin, "Sana mas marami pa akong oras kasama ang mga taong mahal ko." Ang pamumuhay ng tama ay marunong ding magpatawad. Hindi dahil tama ang ginawa ng nanakit sa iyo, kundi dahil ayaw mong dalhin ang bigat ng galit habang buhay. Napakaraming tao ang buhay pa nga, ngunit parang nakakulong sa nakaraan. Hindi sila makausad dahil paulit-ulit nilang binubuksan ang sugat ng kahapon. Kapag natutunan mong magpatawad, hindi ibig sabihin ay nakalimutan mo ang nangyari. Ang ibig sabihin lamang ay pinili mong huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ang kinabukasan mo. Kasama rin sa tamang pamumuhay ang patuloy na paglago. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na. May mga 20 taong gulang na tumigil ng mangarap at may mga 70 taong gulang na patuloy pa ring natuto. Habang may natututuhan ka, habang may sinusubukan kang bago, habang may pinagbubuti ka sa iyong sarili, tunay kang nabubuhay. Hindi natatapos ang paglago kapag nakatapos ka ng pag-aaral. Sa katunayan, doon pa lamang nagsisimula ang tunay na edukasyon. Ang bawat pagkakamali ay may aral, ang bawat kabiguan ay may tinuturo, ang bawat hamon ay may pagkakataong maging mas matatag. Isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng pamumuhay ng tama ay ang pagiging totoo sa sarili. Napakaraming tao ang nabubuhay para lamang mapasaya ang ibang tao. Pinipili nila ang trabahong ayaw nila. Pinipili nila ang buhay na hindi nila gusto. Ginagaya nila ang tagumpay ng iba. Ngunit ang tanong ay ito, kapag tumingin ka sa salamin, masaya kang nakikita mo. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng isa pang kopya. Ang kailangan nito ay ang pinakamahusay na bersyon mo. Ang buhay ay hindi paligsahan kung sino ang mas mabilis. Hindi rin ito paramihan ng ari-arian. Hindi ito pataasan ng posisyon. Ang tunay na sukatan ng magandang buhay ay kung gaano ka nagmahal, gaano ka naging mabuting tao, at gaano ka naging tapat sa iyong mga pinahalagahan. May mga taong maikli lamang ang naging buhay, ngunit napakalaki ng naiwan nilang inspirasyon. Mayroon ding mahaba ang buhay, ngunit halos walang naiwan na magandang alaala. Hindi haba ng buhay ang sukatan, kundi lalim ng pamumuhay. Marahil ngayon na iniisip mo, ginagawa ko ba ng tama ang buhay ko? Magandang tanong yan. Hindi para husgahan ang sarili, kundi para magkaroon ng pagkakataong baguhin ang mga dapat baguhin. Kung masyado kang abala, baka panahon ng magpahinga.
Kung masyado kang natatakot, baka panahon ng sumubok. Kung masyado kang nag-aalala sa opinyon ng iba, baka panahon ng pakinggan ang sarili mong puso. Kung may tao kang kailangang patawarin, baka ngayon na ang tamang panahon. Kung may pangarap kang matagal ng ipinagpapaliban, baka ito na ang araw para simulan. Hindi mo kailangang hintayin ang bagong taon. Hindi mo kailangang hintayin ang susunod na Lunes. Hindi mo kailangang hintayin ang perfect timing. Ang pinakamagandang panahon upang mabuhay ng tama ay ngayon. Dahil ang kahapon ay tapos na. Ang bukas ay hindi sigurado. Ngunit ang araw na ito ay nasa iyong mga kamay. Sa huli, wala namang makakaalala kung ilang beses kang nadapa. Mas maalala nila kung paano ka bumangon. Hindi nila maalala ang bawat pagkakamali mo. Mas maalala nila ang kabutihang ipinakita mo. At higit sa lahat, kapag dumating ang araw na lilingon ka sa iyong buong buhay, sana ay masasabi mo ng buong puso, hindi man naging perpekto ang buhay ko, pero sinikap kong mabuhay na may pagmamahal, may layunin, may katapatan, at may kabutihan. Kapag nagawa mo yon, mauunawaan mo ang tunay na kahulugan ng sinabi ni Mae West. You only live once, but if you do it right, once is enough.